Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay pista ng parang birthday ng simbahan sapagkat ngayon ay itinalaga at itinanghal ang kung ano ang simbahan. Ang simbahan ay tagapaghatid ng kapangyarihan ng mabuting balita, ng kapayapaan at ang pagpapanatili ang katotohanan ng pagkanaririto sa piling natin ng Diyos. Sa Silang at sa Tagaytay, merong nauusong tumatanyag na restaurant. Hindi pa ako nakakapunta ron, so huwag niyong isipin na ako yung kumain na doon. Pero nakikita ko lagi yung Kubli. Ang pangalan ng restaurant ay Kubli. May 3 na silang branches. Sa Emilio Aguinaldo's 2 at sa Tagaytay, Santa Rosa Road ay may 1. Kubli, hindi alam ng marami ay Espanyol. Galing yan sa covrir. Sa Tagalog, naging ibig sabihin niya ay magtago, nagkublis sa gubat, nagcovrir, nagtakip, kumbaga, cover, sought cover in the forest. And today, I mention this because the disciples were nagkukubli sa takot sa ikalawang palapag ng kanilang kinatitirhan. Nagtatago sila sapagkat ang kanilang pinuno ay dinakip, pinatay, pinako sa krus at muling nabuhay. Oo nga, pero hindi pa nila alam kung ano ang sunod na hakbang na gagawin nila. Nagkubli sila. Kubli. Maraming pagkakataon sa buhay natin na tayo rin ay nagkukubli. Saan? Nagkukubli tayo sa ingay, nagkukubli tayo sa buladas, sa yabang, sa bongga, apoy. But today, the readings paint a different story. The Holy Spirit came down, signaled by 3 very palpable symbols: noise, wind, flame. But the noise, the wind, and the flame don't talk about just being maingay, mayabang, mabuladas, at mabongga. Ang tawag dyan ng mga bata, bongacious. Hindi yan ang ibig sabihin ng banal na espiritu at ang kanyang pagbaba. Ang ingay na pumunta, dumating, at nagpuno, at lumapag sa kanilang mga ulunan, ay nagbunga ng kaisahan sa kabila ng pagkakaiba-iba at nagbunga ng kalakasan, kapangyarihan na siyang dapat nating pagyamanin ngayon. Ang negatibong konotasyon ng ingay, ng hangin at ng apoy ay pagiging mayabang, mabuladas, mabongga, maingay lang. Ngunit ang ingay, ang bongga at ang yabang ay hungkag, walang ibig sabihin, at nauwi ito sa kompetisyon, hindi sa kooperasyon. The Holy Spirit was not any spirit that we are talking about now. Ayon sa Ebanghelyo, may 3 kaloob ang bigay ng Panginoon ngayon. Ang una, presence. The presence of the Lord. I was talking about this in the last 2 Sundays. The presence of the Lord in the tabernaculum. The presence of the Lord in the action of the Eucharistia that we are doing here on the altar, right here, right now. The presence of God by grace, by His majesty, by His power. He is present with you by His grace or through His grace. But now we talk about the presence of God in a very, very particular way. And that is the presence of peace. When the Lord showed Himself to the disciples, He said, "Peace be with you." The second gift, apart from presence, is peace. And then the third, which we celebrate today, when the risen Lord said, "Receive the Holy Spirit." So, meron tayong dapat pag-usapan sa araw na ito tungkol sa kung ano ang uri ng Espiritong ating tinataglay.
Kung sinasabi mo natin na tayo'y tumanggap ng Espiritu, pero ang ating ginagampanan ay espiritu ng pagkakawatak-watak at kakulangan ng kaisahan, hindi galing sa Espiritu Santo yan. Kung ang espiritu na ating pinag-uusapan ay espiritu ng hangin, ng yabang, ng ingay, ng hungkag at walang kahulugan, that is not the gift of the Spirit. The Holy Spirit is not any spirit. It is definitely not the fruit of distilled spirits like San Miguel Gin Bulag or wine. I also drink wine, so I'm not against wine, but I'm talking about being addicted to spirits. It is not distilled spirits. It is not the spirit of competition, disunity. If you claim to be working for the parish and for the church, and you begin destroying other people in other organizations, you are not led by the spirit of unity. Kung sinasabi mong naglilingkod ka sa simbahan, pero nagmamarites ka at naninira ka ng kapwa mo, nakasapi ng kabilang organisasyon, that is not the spirit of unity. That is not the Holy Spirit. It is not the spirit of competition and disunity. It is not the spirit of false narratives and fake news and bad news. It is the spirit of peace, the presence of God. And it is the power of the Holy Spirit that unites, that gathers us into one. Ang tanong natin na ito, paano natin malalaman na ang ating tinataglay ay ang tunay na espiritu? Sinabi sa atin ng ikalawang pagbasa, when you confess Jesus is Lord. When you confess Jesus is Lord, then that means you are led by the Spirit. When you confess the lordship of somebody else other than Jesus Christ our Lord, then that is not the Spirit that He has given us. When you take pride in what you call your unique gifts, but cannot unite those gifts with the gifts of other people, then you don't come from the same Spirit. According to the second reading, we have different kinds of spiritual gifts, but under the same Spirit. So, we've got lessons to learn, you and I. I'm not exempted from all this. Kapag tayo nagsasabing gumagawa tayo ng tama, you also have to do it ng tama. Doing the right things and doing them rightly. So many of us are doing the right things, but we're not doing it rightly. Kung nagkakaroon ng grupo-grupo, and I must say that in many parishes, including this, there seem to be parallel parishes. Ang una yung parokya ng mga thunders at ang isa yung parokya ng mga bagets. That is not unity. That is not unity. Kung meron ba ngayon ang mga thunders at ayaw ng mga bagets makisama sa parokya ng mga thunders, that is not coming from the spirit of unity. Kung sa parokya ay merong kanya-kanya at ang grupo against the other group, that is not synodality. And synodality means following one in the same road. There is no enmity. There could be envy, yes, but that envy doesn't come from the Spirit that is the gift of the risen Christ. Another thing, that's number one, practical lesson. Binanggit ko kanina yung restaurant na kubli. Nagkukublit sa takot ang mga disipulo. Hanggang sa sinabi ng Panginoong muling nabuhay, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Ano ibig sabihin yan? Nang tinanggap nila ang dila ng mga apoy, ay bumaba sa ulo ng mga disipulo at ng mga naniniwala sa Panginoon. Sa ulo, hindi sa talampakan. Sa ulo, hindi sa balikat. Sa ulo, hindi sa tiyan. Kung sa ulo, ibig sabihin yan,
Ang anumang isipin at balakin natin ay dapat ay napapailalim sa kaliwanagan at patnubay ng Espiritu. Kung ang patnubay na yan ay galing sa isang palsong simbahan na pinumumunuan ng nandun sa Mount Apo o nandun sa Bataan o nandun sa Quezon City o founded in 1914 at nagpalista sa Commission, Securities and Exchange Commission noong 1961. That is not the spirit of the Lord. And therefore, we must follow the gift, the presence, and the power of the Holy Spirit that comes from the one God, the true God, one Father, one faith, one baptism. Yan ang leksyon na maliwanag para sa atin. At kung sa kadahilanang tayo ay naniniwalang ang Espiritu ay bumaba sa araw na ito na ating pinagdiriwang, then the lesson is very clear. Kung bumaba ang Espiritu sa inyong ulo at hindi sa inyong talampakan, hindi sa inyong tiyan at hindi sa inyong kamay, then think like God and think as the church thinks. At ang isipin natin ay mauuwi sa kaisahan, hindi sa tungayaw at pag-aaway at pagkakabuklod-buklod ng bawat grupo. So, when the Spirit and when we believe that the flames rested on our head and they are like tongues of fire. Ano ang bunga ng tongues of fire? Nagsalita sa mga iba-ibang wika. They spoke in tongues. And they spoke the unifying language of love and salvation. So when we receive the Holy Spirit, the lessons are very clear. Get out to the light. Huwag kayong magkublis sa dilim. Huwag kayong magkublis sa kaisahan. Huwag kayong magkublis sa inggitan at awayan. Make noise, but not ingay lamang at buladas. Make the right noise. Proclaim the gospel in season and out of season. Toot the horns, yet but not your horns, but God's. Toot the horns of God. At ano ang bunga nito? Tapang, hindi takot. We need all the courage we can get from the Lord. Why? We are besieged on all fronts. Binobomba ng water cannon ng ating mga Coast Guard at pati yung mga naghahatid ng pagkain sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Wala tayong kalaban-laban sa bully northwest of us, and we don't know what the future holds for us. But even if we are frightened, that mortal fear, that fear is not mortal, because the real fear that matters is the fear of the Lord. And today, apart from the gift of the Holy Spirit gave us 7 gifts. And those 7 gifts, we would like to hold on to them because we need them right here, right now. All the gifts that we can get from the Lord of compassion and love, the Lord who is present, who remains ever with us. We need them for the challenges up ahead, including in this parish, na may 2 parallel parishes na mga thunders at na mga bagets. We need the spirit of unity.